So yun nga mga kabayan, no? Sobrang nakakalungkot talaga, no? Grabe, sobrang nakakalungkot mula pa kagabi, no, nung nanonood tayo habang sinasakay si Pangulong Duterte sa eroplano, no, papuntang yun nga sa The Hague, Netherlands, no. Pinapanood natin yan and tinrack pa natin yan, no, sa plane finder, chinek natin. Siyempre, no, para alam na hindi lang ako gumawa niyan, for sure marami din sa atin yan, sa mga kababayan natin. Ang nakakalungkot, no, napakasakit lang, no, kasi bakit si Pangulong Duterte pa, di ba? Si Pangulong Duterte pa talaga, kung sino po yung presidente na inalay talaga yung sarili para protektahan yung mga normal na yung mga law-abiding citizen, di ba? Yung mga mamamayang Pilipino na lumalaban ng patas araw-araw. Kung sino pa yung taong walang bahid ng korupsyon, di ba? Kung sino pa yung taong lumaban sa mga kriminal, lumaban sa mga korap, umayos, no, gumawa ng paraan para maayos ang peace and order ng bansa. Dahil sa sobrang dami na ng mga kriminal, masasamang loob, mga pasaway, mga korap, napakatagal na ng paulit-ulit na ganyan yung sitwasyon ng bansa. Siya pa ngayon yung itatrato ng ganito na parang, alam mo yun, na parang kriminal ka, parang naging pinagmumukha ngayon na si Pangulong Duterte ay kriminal, no? Kriminal, crime against humanity. Hindi nyo ba nakikita yung mga tao na hindi nyo nakikita ngayon yung mga tao dyan sa Pilipinas na nasasaktan, na nagagalit, yung mga tao dito sa social media na umiiyak, yung mga tao sa social media na nagiging emotional sa kabila ng pinagtatawan na tayo ng mga supporters ng kabilang mga partido, mga supporters ng ibang mga politiko. Hindi nyo ba nakikita bakit umiiyak yung mga yan? Bakit nalulungkot? Bakit nagagalit? Kasi si Pangulong Duterte, kay Pangulong Duterte lang natin naramdaman yung katiting na alam natin na may pag-asa ang Pilipinas na mabago. Nakakahiya, nakakalungkot. Kaya yung sinasabi, di ba, na ang hirap mong i-please, no, Pilipinas, di ba? Parang ang hirap mong ayusin. Kasi napakadaming mga kababayan natin na napaka-toxic, mambabato ng putik, matutuwa sa mga nagiging sitwasyon ngayon ni Duterte, natutuwa, nagiiyakan yung mga tao dahil para na rin kayong mga parte ng protector ng mga kriminal na nagurgur, di ba, o kaya pinatay. Anong gusto nyo? Makakita kayo araw-araw ng mga pinapatay, ginagahasan ng mga inosenteng tao? Ano ba yung crime against humanity? Lahat tayo tao, alam ko yan, pero ngayon ka lang makakita ng isang tao na iaalay yung sarili niya para kalabanin yung mga tao na alam mong halang na yung mga bituka, na wala nang takot sa tao, walang takot sa Diyos. Nakakalungkot talaga, sobrang nakakalungkot yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Naaawa ako sa mga kapwa kong Pilipino. Naaawa rin ako kay Tatay Digong, di ba? Kay President Duterte at sa pamilya niya. Itong mga ibang kababayan pa natin, no, pinagtatawanan pa yung sitwasyon, ginagawang katatawanan. Para lang masabi nila na tama kami, mali kayo. Ito lang masasabi ko mga kabayan, no? Wala pong tama o mali sa pagpili ng politiko. Paano mo malalaman na tama ang desisyon mo sa pagpili ng politiko once na nakaupo na yan? Kaya wag kayong magmamagaling, magmamarunong na magsasabi kayo na kami yung tama, kayo yung mali. Bakit kami sumusuporta ng ganito kay Pangulong Duterte? Dahil ramdam natin naramdaman natin kung anong nagbago, anong pagbabago, ano yung ginawa niya. Kayo, puro pagkakamali, puro yung mga negative yung tinitingnan nyo. Yun yung lagi nyong nilalabas sa tao. Binibrainwash nyo yung ibang tao para makakuha ng simpatya. Itong mga taong nag-iiyak ngayon at nagagalit ngayon, ito yung mga taong tunay na nakakita ng tunay na pagbabago. Ito yung mga taong nakaramdam ng ginawang kabutihan ng isang Pangulong Duterte. Kayo dyan, mga kunwari mga malinis, mga nagmamalinis,
Baka hindi nyo yung nakita sa sobrang taas ng tingin nyo sa sarili ninyo. Palibhasa, feeling entitled kayong lahat. Kayo lahat dyan ang ginagawang katatawanan itong sitwasyon ni Pangulong Duterte, itong sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Nakakahiya kayong lahat. 'Di ba? Kaya nga hindi ko kayo pinapansin pag tumatawa, may mga tumatawa dito, wala akong pakialam sa inyo, 'di ba? Ang alam ko lang, kayo ang pinakamagandang example ng mga toxic na Pilipino. Kayo 'yun. Kayo na ginagawang katatawanan ang sitwasyon ngayon. Tuwang-tuwa ang mga politiko. Tuwang-tuwa ang mga politiko na sinusuportahan ninyo na mga kalaban ng mga Duterte na galit sa kay Duterte. Ang daming natapakan ni Pangulong Duterte. Kaya hindi na nakakapagtaka yung nangyayari sa pamilya nila ngayon. Maraming malalaking kriminal, maraming malalaking sindikato, na decades na yan na hindi nabubuwag. Pero nagkagulo sila nung pumasok si Pangulong Duterte. Maraming mga politiko na mga korap dyan sa gobyerno na natapakan din ni Pangulong Duterte noong mga panahon niya. Maraming negosyong nawala. Yung mga monkey business na dekada na tumatakbo sa Pilipinas, paulit-ulit na lang. Si Pangulong Duterte pa talaga yung binabatikos yun ng ganito. Si Pangulong Duterte pa talaga yung itatrato nyo ng ganito. Nakakahiya kayo talaga dyan sa Pilipinas. Nakakahiya kayo dyan sa gobyerno natin sa Pilipinas. Kayo dyan nakala mo ang gagaling sa batas. Kayo rin naman yung mga kayang bumali ng batas na yan. Nakakahiya kayong lahat. Nakakahiya maging Pilipino ngayong panahon na to. Sobra. Nakakahiya talaga mga kabayan.